Kamakailan ay nagwagi bilang best film sa prestigyosong Cinemalaya 2023 ang Filipino-Ilocano animated full-length film na Itimapukpukaw or in English, The Missing. Itinuturing itong breakthrough sa Filipino movie industry at para pag-usapan niyan, magkakasama natin si Direk Carl Joseph Papa. Congratulations, Direk! Naibagabigat at Direk Carl and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning. Good morning. Alright, Itimapukpukaw, The Missing in English, made history sa katatapos na Cinemalaya awarding by winning the best film. Ano ba ang natatanging kwento ng pelikulang ito, Direk? Ang Itimapukpukaw ay tungkol sa isang lalaki na walang bibig. Tapos malalaman natin as the story progresses kung bakit wala siyang bibig. Tsaka unti-unti rin mawawala yung ibang body parts niya. So in essence, the film is about trauma and how we can recover from it. And it's an animated film. So it's the first time for Cinemalaya to feature an animated film. Direk, bahagi ng mensahe mo during the awards night ay gusto kong ibigay ito sa lahat ng mga Eric na inalisan ng bibig at hindi nakapagsalita. Para sa inyo to, nandito kami nakikinig. Direk, pwede mo bang ipaliwanag ito? Kasi yung pelikula, it's about people na nawalan ng pagkakataon magsalita or pinigilan magsalita na maikwento yung mga masamang nangyari sa kanila noong nakaraan. So sa pelikulang ito, si Eric ay inalisan siya ng kapasidad na makapagsalita at masabi sa kanyang magulang kung ano nangyari sa kanya nung kabataan niya. So kaya ako nabanggit din ng awards night na para sa kanila to kasi in a perfect world actually hindi mag-exist tong ganitong klaseng pelikula, pero here we are, meron nakapagsulat ako ng ganito and gusto ko ibigay sa mga victims ng trauma and sexual abuse, or hindi mo i-dedicate sa kanila yung pagkapanalo namin sa Cinemalaya. Okay, in a way, nabigyan nyo ng freedom, nabigyan nyo ng kalayaan yung karakter doon sa istorya. Apo, na towards the end of the film, you see Eric with the help of Carlo, which is played by Gio Gahol, and his mom Rosalinda, which is played by Dolly De Leon. Si Eric kasi meron siyang malakas na support system na tinulungan siya, na sinundan siya na sa journey niya na mai-reclaim niya yung mga nawawala niyang body parts. Alright, Direk, isa kang software engineer by profession. Paano ka ba napunta sa filmmaking? Kasi ever since I was young, I really like films. Pero kasi nung kapanahunan ko nung college or high school, ang mahal ng camera. Oo. So hindi ako parang hindi ko afford na gumawa ng pelikula. So nag-foray ako sa second love ko, which is programming. So pero sabi ko, with the resources that I get from programming and so being a software engineer, itutuloy ko yung passion ko talaga, which is to tell stories. So ayun, kaya ako napadpad sa paggawa ng pelikula. Dito sa paggawa nyo ng Itimapukpukaw, ano yung naging inspirasyon mo para gawin ang pelikulang Filipino-Ilocano ang tema? Kaya ko siya napili na medyo parang Ilocano. So half Filipino, half Ilocano yung film. It's not entirely Ilocano and not entirely Filipino. So in a way, it's a way for me to connect to yung Ilocano roots. Kasi ang dami ko rin friends, and yun nga sa relatives ko, parang naririnig ko lang sila tapos parang sobrang fascinated ako sa kanila. Alright, Direk Carlo, mensahe natin sa mga kabataan na may interest sa animation at filmmaking katulad mo.
for mga animators na mga bata or mga aspiring animators is to push through lang. Medyo mahirap yung business na papasukin ninyo pero kung mahal niyo siya, hindi niyo mararamdaman na trabaho siya. Parang it's just something that you have to do. And gawa lang tayo ng gawa para mas maraming pang lumabas na mga animated films from the Philippines. Okay, maraming salamat Direk Carlo at sana ipagpatuloy nyo ang paggawa ng mga makabuluhang pelikulang Pilipino. Ingat kayo. Maraming salamat.